Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang bodega sa Bulacan na nahuling iligal na nagre-repack ng bigas. Kung paano ito nabisto ng mga otoridad, tinutukan live ni Edwin Duque. Edwin. Go ahead, Edwin. Karen, nakilala na yung may-ari ng bodega dito sa Bukawi, Bulacan at kinumpirma mismo ni NBI Director J.B. Santiago. May pangalang base doon sa kanilang registered owner na nakapasking sa loob ng opisina na kanina nila mga pumasok ang NBI, isang Elizabeth Pineda. Ayon sa NBI Director, sasampa ng kasong profiteering, hoarding, fraudulent labeling dahil nagpapalit ng pangalan ng sako, economic sabotage. Ito yung under the Republic 7581 at RA 12022. Ito yung tinutukoy dito, itong may-ari ng Mucha Rice Mill Coco Pandan dito sa Golden City Business Park dito sa Bukawi, Bulacan. At dumating na rin ang Department of Agriculture, si DA John Eusebio o Nestor ito sa bodega at kanina hindi na nagtanlak unlock na interview at tinignan na lamang at dito kaya Director Santiago, sila na lang ang bahala kung paano at sa nila gagamitin itong turnover na libo-libong bigas sa DA para sa kakurang disposisyon. Kasalukuyang sinalalim pa rin sa investigasyon ang naturang bodega, magiging isang manager at ilang mga kawani dito nga bodega para malaman kung gaano pa kalawak at saan pa yung kanilang pwesto. Dahil ito nga bodega nga direct ng NBI, dito lamang yung processing kung paano mailipat from doon sa mga lumang sako ng bigas at ililipat ito sa sako ng Coco Pandan. At doon sa pinakita natin kanina, itong liquid, itong chemical liquid na amoy pandan, yun ang ini-spray sa bigas para magbukhang mabango at bago at saka binebenta ng mura mahal. No? Medyo mataas ang presyo sa merkado. So ating update mula pa rito sa Bukawi, Bulacan, Maris 23. Edwin Duque nagulat sa Lisa Rex, oras sa Pilipinas, sa Pilipino. Maraming salamat RH23, Edwin Duque. Samantala, tingbog naman ang mag-asawang hinihinalang tulak ng iligal na droga sa Subic, Zambales. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Arestado ang isang mag-asawang tulak umano ng droga at nagpapatakbo ng isang drug den kasama ang dalawang individual sa isang bypass operation sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Kinilala ng PDEA Zambales Provincial Office ang mga naarestong suspect bilang sina alias Loy, 36 anyos at alias May, 24 anyos. Kasama rin sa mga nadakip ito sina alias Sally, 45 at alias Benz, 38 anyos. Nasamsam sa operasyon ang 5 plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 8 gramo ng shabu na tinataya nagkakalaga ito sa 54,000 piso, 400 piso. Nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia at mark money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nakakulong na ang mga nahuling suspect sa PDEA Jail Facility sa lungsod ng San Fernando, Pampanga, kung saan dinala din ang mga nakumpiskang illegal na droga sa PDEA Regional Office 3 Laboratory para sa pagsusuri. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinanggap na ng ilang mga former rebels sa mga dating miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang livelihood assistance mula sa gobyerno. Ang nasabing mga FR ay sumailalim sa ebalwasyon bago ang kanilang pagtanggap na nasabing tulong. Nagbigay kahapon ng security ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Ibrin Aluan, Jr. ang 1st
Force Commander sa ginanap na aktibidad kahapon. Ang nasabing livelihood assistance sa ilalim ng Local Social Integration Program o tinatawag na LSIP na natanggap ng mga former rebels ay halagang 40,000 pesos ang bawat isa sa kanila. Dumalo kahapon sa Attorney Clarence Trato ang Vice Governor sa lalawigan ng Northern Samar. Ang distribution ng nasabing ayuda o tulong sa ilalim ng Local Social Integration Program para sa mga former rebels ay layunin ang sustainable support para sa pagbabago ng kanilang mga buhay. Ilan pa sa mga FR ang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno kung saan ongoing pa ang proseso ng kanilang mga dokumento o requirements para sa pagtanggap ng nasabing tulong. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng Bureau of Customs ang aabot sa 13 million pesos na halaga ng smuggled fuel, lulan ng isang motor tanker at ilang lorry truck sa isang pier sa San Juan, Batangas. Ang mga maaaring kaharapin ng mga may sala, alamin sa report na ito. Naharang ng Bureau of Customs o BOC ang isang motor tanker at ilang lorry trucks na may dalang iniinalang smuggled na langis na subuking port sa San Juan, Batangas. Ayon sa BOC, nagkakalaga na 13 milyong piso ang nasabat na smuggled fuel matapos ito ikasang operasyon katulong ang ilang ahensya ng gobyerno. Nasa kabuang 200,000 litrong smuggled na diesel ang nakupiska, lula ng M/Lee Feliza kasamang 11 lorry trucks. Dagdag ng BOC, ang iligal na pumapasok na smuggled fuel at ang tinatawag na paii-modus o paglipat sa mga maliliit na vessel ng hindi na markang langis upang makaiwas sa buwis ay naglalagay sa panganib na makakagamit ito. Ang mga may-ari naman, kapitan ng barko, mga crew, kabilang nasa truck ay walang may presenta na legal na dokumento at kayong naharap sa kasong violation ng Section 117 at ang 1113 ng Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization Tariff Act. Nakapaloob sa Section 117 na dapat may deklarasyon ng mga produktong ine-export o ini-import, kabilang ang mga clearance, lisensya at iba pang kinakailangan dokumento. Habang nakalagay sa Section 113 na makukumpiska mga uri ng transport na naglalaman ng mga smuggled na produkto. At base sa Section 1401, ang mga lalabag dito ay maaaring maharap sa kulong o multa na nakadepende sa halagang makukumpiska ng mga otoridad. Sa kaso ng nasabat sa Batangas, maaari itong maharap sa kulong na 6 na taon hanggang 12 taon o multa na 1.2 milyong piso hanggang 15 milyong piso. Maharap din sa kaso ang mga nahuli sa ilalim ng Republic Act No. 10963 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law, kung saan ang mapatutunayan nagbenta, nag-trade, nag-deliver o nag-transport ng hindi markadong langis ay maaaring maharap sa multang 2 million pesos sa first offense, 5 million sa second offense at 10 million at revocation ng lisensya sa ikatlong offense. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng volleyball, out muna para sa paparating na UAAP Season 87 Women's Volleyball ang hitter ng University of Santo Tomas na si Saiza Gula. Nagtamo kasi ang atleta ng back injury na ininda pa nito noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Mili Borja. Hindi pa man nakaka-recover sa pagkawala ng power lefty spiker na si Jonah Perdido dahil sa kanyang season-ending injury, tila isa na namang pagsubok ang dadalhin ng University of Santo Tomas Golden Tigresses sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Inununsyo kasi ng koponan na hindi rin makapaglalaro para sa Espanya squad ang hitter na si Saiza Gula dahil naman sa inindang back injury. Sa inilabas na pahayag ng team, natamo ni Gula ang injury dahil sa hindi magandang pagbagsak na nagdulot sa kanya ng displaced fracture sa tailbone. Sa kabila nito, isinama pa rin ang 5'4" spiker sa plano ng team para sa bagong UAAP season at nakasama pa sa training camp sa Japan noong Enero. Pero matapos ang panibagong X-ray exam at re-evaluation sa lagay ng manlalaro, hindi pa rin umano humuhupa ang sakit na siyang dahilan kung bakit hindi rin ito nakadadalo sa ilang mahalagang training. Ayon sa Golden Tigresses, prioridad nila ang kalusugan at future ni Gula bilang atleta, na mas mahalaga raw kaysa sa title bid ng UST sa UAAP. Sa ngayon, pangungunahan ni na last year's Rookie of the Year Angge Poyos at veteran libero Det Pepito ang UST para sa kanilang redemption bid sa Season 87. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Mili Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nitong mga nagdaang araw, usap-usapan ng netizens ang tila parinigan sa social media ng engaged couple na sina Ivy Eigenman at Philmar Alipayo. Pero kagabi lang mukhang all is well na ulit. Kasunod ang kumpirmasyon ng pro surfer na naayusan nila ang kinaharap na issue sa kanilang pagsasama. Narito ang report. Naayos na ang gusot sa pagitan ni Andy Eigenman at kanyang partner na si Philmar Alipayo. Sa isang post ng professional surfer, kalakip ang isang video kasama ang Siargao-based actress at kanilang mga anak. Nakasaad ditong it all went way too far na dapat kanila na lang daw inayos in private. Sa huli, pagtitiyak nito, okay na kami. Magunitanan nito lang weekend, usap-usapan sa social media ang dalawa matapos mapansin ng netizens na in-unfollow na nila ang isa't isa sa Instagram. Na sinundan pa ng ilang IG stories kung saan ibinahagi ni Andy na may isang kaibigan daw si Philmar na inaya itong magpalagay ng matching tattoos nang hindi man lang ipinaalam sa kanya. At bagamat hindi naman pinangalanan ni Andy kung sino ang tinutukoy, maraming netizens ang agad nagsuspetsang ito ang Swedish friend ni Philmar matapos sa mga lumabas na larawang magkasama silang nagpalagay ng parehong tattoo na numerong 224. Samantala, kahapon lang din laman ng IG store ni Andy na bumisita sa Siargao ang kanyang lolo't lola na sina Rosemary Hill at Eddie Mesa. Kung matatandaan, taong 2020 nang ma-engage sina Andy at Philmar. Sila ay may 2 anak, ang 5 taong gulang na si Lilo at Koa na nag-celebrate lang ng kanyang 4th birthday last January. Para sa MBC TV Network News, ito bang ng Showbiz Angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw po ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.